And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang pinaka-latest na balita, online recruits sa iba't ibang sangay ng ating sandatahang lakas mga kapatid. Patuloy na tumataas at ito lang ay isang patunay mga kababayan, no, na marami po talagang mga Pilipino ang gustong ipaglaban ang ating bansang Pilipinas, no? Maliban na lang siguro mga kapatid sa mga taga pro-China. At alam niyo na kung sino yon. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, ano? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like na rin po ng ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At ito na, panoorin mo natin to mga kababayan. As to the Army recruitment, yung online, although late na lumabas din yung sa survey, but when we started yung online recruitment, talagang tumaas from 31,000. Ngayon, we are counting to almost 50,000 na yung applicants na nag-register online. Grabe, ano? Ang dami. Isa lang patunay yung mga kababayan na hindi po talaga duwag ang nakararami sa ating mga kababayan Pilipino. Maliban na lang talaga siguro mga kapatid sa mga kababayan natin na walang mga utak at mas piniling kumampi sa bansang China. Tuloy. Dumami ang mga Pilipinong interesadong pumasok sa iba't ibang sangay ng sandataang lakas ng bansa ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sa Philippine Army lamang, umabot na sa halos 50,000 ang natatanggap nilang online application. Ngunit ngayong taon, nasa 4,029 lamang ang kanilang kukuning enlisted personnel. Grabe, ano? 50,000 na yung nag-a-apply mga kapatid. Kanya nga lang ang kukunin, 4,000 lang mga kababayan. No? Biruin nyo yan mga kapatid kung gaano kadami yung interesado. At hindi lang yan, patuloy pa po yan na tumataas mga kababayan. Diyan natin makikita mga kapatid, no, na handa pong ipaglaban ng ating mga kababayan yung ating bansa laban dito sa mapang-aping bansang China. Even the quota of the Philippine Army is based din doon sa mga vacancies. Kaya kumbaga average pa rin lang natin yun ng 4,000 na enlisted personnel. Well, anyway mga kababayan, ano, kung hindi naman kayo makapasok dyan, kung gusto nyo, pwede naman kayo mag-reservist, no? Mag-reservist po kayo at nang sa ganon, makapag-training pa rin kayo. No, hindi ko lang alam mga kababayan kung paano mag-apply, pero siguro i-research ko at kung sakali mang may makita tayong link mga kapatid, ilalagay ko na lang sa pin comments ng mismong video na ito, no, para sa mga interesado, kasi marami na rin kasi akong nababasa diyan kung paano daw pumasok sa pagiging reservist, no. Tingnan natin mga kababayan, so subukan ko pong hanapin yung link ng recruitment ng pagiging reservist at ilalagay ko diyan nang sa ganon hindi na kayo mahirapan maghanap-hanapan ng website nila. And dapat mga kapatid kasi, no, yung legit na recruitment ang ating ng ating mahanap, kasi alam niyo naman mga babayan, marami pong mga peking mga training ngayon, no, na tawag nito na nagre-recruit ng ating mga kababayan, no. Kung napakinggan niyo sa mga balita mga kapatid, no, noong nakaraang taon, ang dami po talagang na-scam at pinagbabayad pa sila ng daan-daang libo para lang sa training. Yun pala peke. Anyway guys, hanapin natin yung pinaka-legit, no, na website po talaga ng gobyerno, nang sa ganon makapag-apply po kayo sa mga kababayan natin gustong maging reservist. Ang Philippine Navy malaki rin ang itinaas ng kanilang aplikante at marami sa mga ito ang makakatulong sa kanilang modernization program. What's good is that we're getting applicants who has skills that could help in the modernization of the Navy. Ang Philippine Air Force, hinahanap naman ang mga Ito yung gusto ko, aplikante na may Air kasanayan Force. sa cybersecurity. We are preparing for recruitment and we will be needing specific specializations. Right now, our focus is we have to recruit new blood that are, equipped with the right skills, especially in cyber and information technology, and of course, engineering courses. Sa mga walang trabaho ng mga IT dyan, no, pwede kayong pumasok dito mga kapatid, di ba? Ito yung hinahanap nila ngayon, yung mga expert pagdating sa computer mga kababayan. So kung kayo po ay naghahanap ng trabaho, no, pwede kayong mag-apply dito, pero hindi ko lang alam kung gaano na rin kadami yung pila dito mga kapatid, dahil nga
sobrang dami po ng mga kababayan natin na gustong pumasok sa sandatahang lakas ng ating bansa, mga kababayan, para lang ipaglaban ang ating bansa sa mapang-aping bansang China. Those will be our focus. Naitala ang pagtaas ng bilang ng mga aplikante bago pa man lumabas ang Okta Research Survey na 77% ng mga Pilipino ay handang ipagtanggol ang bansa laban sa Grabe, no? 77% mga kabatid ng mga Pilipino gustong ipaglaban ang bansa. Tanging mga pro-China na lang talaga ang ayaw ng gera, mga kababayan. No? Marami akong napupuntahang mga vlogs, mga live stream ng mga pro-China, mga kababayan. Ano? Lahat ng kanilang mga sinasabi doon, ayaw po nila ng gera dahil naniniwala sila, mga kapatid, na kaibigan di umano ang bansang China. At tingnan daw natin yung mga kagamitan natin, halos made in China daw. So bakit daw natin kakalabanin yung bansang China? 'Di ba? Ganon kabaluktot yung kanilang mga utak, mga kababayan. 77% ng mga Pilipino ay handang ipagtanggol ang bansa laban sa mga dayuhan sakaling magkaroon ng kaguluhan. Oo. Mariin namang itinanggi ng sandataang lakas na may kinalaman sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ang pagtaas ng bilang ng mga recruits. Samantala, sumasailalim na sa training ang mga tauhan ng Philippine Navy para sa pagdating sa bansa ng 2 bagong corvette ship na binili ng Pilipinas sa South Korea. Grabe, no? May corvette ship na po tayo ngayon, mga kababayan. 'Di ba? Ibang klase talaga itong ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ano? Talagang inuuna talaga ang kapakanan ng ating sandatahang lakas, mga kabatid. 'Di ba? Kasi yan po ang pinaka-importante kasi sa lahat, mga kababayan. Tingnan niyo ang bansang China, mas inuuna nilang palakasin yung kanilang sandatahan kumpara doon sa kanilang ekonomiya, mga kapatid. 'Di ba? Kung kaya't ganon-ganon na lang sila mangharas ng mga maliliit na bansa dahil syempre, mga kababayan, ikaw ba naman ikaw yung tinaguriang pinakamalaking naval base sa buong mundo. 'Di ba? Mas una kasi nilang binibigyan ng importansya yung kanilang sandatahang lakas. 'Di ba? Nang sa ganon, magkagera man, marami silang reserve. Ang problema, mga kapatid, puro ampaw po ang mga sundalo ng bansang China. No, idagdag niyo pa yung mga kagamitan nila na made in China. And alam niyo naman, guys, kung ano ang quality. Basta sinabi nating made in China. 'Di ba? Ito ay bilang paghahanda kung papaano i-operate ang 2 barko na inaasahang darating sa taong 2025 at 2026. Okay. The first corvette will be coming in during the second semester of next year. But a year and a half before the delivery, which is actually 6 months ago, the Philippine Navy has been preparing for that already. We've been training people, we've been organizing them, and to include the procurement of necessary equipment for them to perform effectively. May state-of-the-art equipment at advanced weapon system ang mga barko na magagamit sa pagbabantay sa exclusive economic zone ng bansa. Maganda yan. Na-award sa Hyundai Heavy Industry Shipyard sa South Korea ang kontrata noong 2021 bilang bahagi ng modernization program ng Philippine Navy. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. So yan, guys, no? Napakinggan po natin. No, nakakatuwa talaga, mga kapatid, na babalitaan na sobrang dami po pala ng ating mga kababayan na gustong ipagtanggol yung ating inang bayan, mga kapatid, ano? Kasi syempre, mga kababayan, di ba? Dapat maging kwan tayo, no? Maging vigilant tayo sa mga posibleng mangyari, di ba? Huwag tayong pakumpiyansa. Kasi alam naman natin, mga kapatid, meron din tayong mga kababayan traidor na nasa loob lang ng ating bakuran. 'Di ba? Marami po tayong mga kababayan na taliwas, no, sa ating paniniwala yung kanilang mga utak. 'Di ba? Biruin mo, China, ipagtatanggol mo, yung bayan mo papabayaan mo. 'Di ba? Maraming mga vloggers dyan, no? Mga pro-China vloggers na nagmamarunong, nagdunong-dunungan. 'Di ba? Or minsan kasi, mga kapatid, pag dumadalo ako sa kanilang mga vlogs, no, nakikita ko na nakikisakay lang din naman sila sa issue para magkaroon ng views. No. Tapos kung ano-ano pinagsasabi, makikita mo kasi sa isang vlogger pag walang laman yung mga pinagdadaldal. 'Di ba?
Ngayon, ginagamit lang nila mga kapatid, no, para may ma-content lang sila, makaani sila ng maraming pa GCash, maraming super thanks, maraming super chats na mga kung ano, no, pinapadala ng kanilang viewers. Gagamitin nila yung mga video ni Attorney Harry Roque. Kuha sila ng video sa SMNI, 'di ba? Tapos ulit-ulitin nilang i-play yan, no? Tapos sa bandang dulo ng kanilang live stream mga kababayan, no, manghihingi ng GCash, pangkapi daw, grabe. 'Di ba? 'Yon lang yung purpose nila. Pero kung totoo sa mga kababayan, ano, masasabi kong wala naman talagang laman yung kanilang mga utak, no? Nakikisakay lang talaga sa uso. At ang sinakyan pa nila, no, ang sinasakyan pa nilang mga politiko, yung mga anti-government. 'Di ba? Ganon kabaluktot itong utak ng ating mga kababayan, mga kapatid, no? And kahit papaano naman, no, nakakatuwa, 77% ng mga Pilipino handang ipaglaban ng ating bansa. And doon sa mga mga kapatid, no, sa natira na sabihin lang nating mga 23%, no? Siguro nasa 3% lang siguro ang mga pro-China doon. No, 20% undecided, nag-iisip pa yan, no, kung maninindigan sila o uurong. No, pero panigurado niyan mga kababayan, pagka nagkagipitan man, talagang walang pipiliin yan. Hindi duwag ang Pilipino mga kapatid. No, tanging mga pro-China lang po talaga ang naduduwag pagdating sa usapin ng giyera. 'Di ba? Kaya nga sila kumampi sa bansang China dahil natatakot sila mga kababayan, no, na mamatay sa giyera. Ayaw nila ayaw nila ipaglaban yung kanilang bansa. Para sa kanilang mga kababayan, no? Pera-pera na lang, no? Pera-pera lang talaga. Yun lang ang gusto ng mga lintik na yan. 'Di ba? Kaya nagagalit sila pag pinag-uusapan ang giyera, no? Lagi nilang pinapalabas sa kanilang mga vlog mga kapatid, no, na marami daw ang masasawi pag nagkaroon ng giyera. Kung bobo ka, talagang maraming masasawi, no? Pero pag iisipin niyo mabuti at nag-research kayo, ang teritoryo na pinaglalabanan natin ay nasa dagat at wala sa kalupaan, no? Bago man makarating yung mga taga-China dito sa kalupaan, no, nandun na yan sa dagat, hinaharang na yan, no? Nandun na po ang mga warship ng Pilipinas, warship ng tawag nito ng Amerika at ng mga kaalyado nating bansa. At yung sinasabi nila, no, lagi kasing pananakot itong mga pro-China mga kapatid, na isang bagsak lang daw tayo ng nuclear missile dito. Diyos ko naman. Oo nga, may nuclear missile ang bansang China. Ang tanong, makakalapag kaya dito yan sa bansang Pilipinas? 'Di ba? Kaya nga nagtayo ng military base dito ang Amerika dahil meron silang pang anti-nuclear na mga ng mga missile 'Di ba? Bago lumapag dito sa bansa yan, nako, durog-durog na yung nuclear ng China sa himpapawid pa lang, 'di ba? At kung sakaling gagawin ng bansang China yan mga kapatid, maliligo talaga sila ng nuclear missile. Yun po talaga ang totoo dyan mga kababayan. Anyway guys, hanggang dito lang itong vlog natin, no? Kung nagustuhan nyo po ang ating content, paki-subscribe na lang po at paki-like ng ating video. And yun na nga mga kapatid, ano? Yung naghahanap ng link doon sa mga gusto maging reservist nyo, abang-abangan nyo lang mga kababayan, no? Baka mahanap ko yung eksaktong link noon, yung galing talaga sa gobyerno. Ipipin ko na lang mga kapatid sa pin comments nitong video na ito, or ipopost ko po sa ating community tab. Abang-abang lang po kayo mga kapatid, no, kasi gusto ko talaga ma-validate muna yung isang link, no, at siguraduhin hindi kayo mapupunta sa mga illegal recruiter. Mamaya niyan gusto niyo pumasok maging reservist sa ating bansa, no, tapos mamaya pala link pala ng mga reservist yun ng mga pro-China. 'Di ba? Mahirap 'yon. Anyway guys, hanggang dito lang to. Adios.